Ito po ay galing kay Peter. May binayaran akong tao para maglakad ng application ko sa tubig. 15,500 pesos po ang siningil. Pero nalaman ko na hindi na pala ibinayad sa opisina. Nagpirmahan na kami sa barangay na babayaran niya ako pero hanggang ngayon ay nagtatago na siya at hindi tumutupad. Bukod sa barangay, ano po ang susunod na legal na hakbang? Pwede na po ba akong dumiretso sa small claims court or magsampa ng kasong estafa kahit wala akong pambayad sa abogado? Go ahead po. Attorney Marido. Sir Peter, for practical reasons, idiretso niyo na po sa staffa yung kaso instead na small claims. Una, very apparent po yung intent to defraud at intent to gain. Kung hindi po siya nag-represent sa inyo na meron po siyang capacity or kakayahan na maasikaso yung application sa pagpapakabit ng tubig, hindi po ninyo ibibigay sa kanya yung amount which is 15,000 pesos. Doon pa lang po pumapasok na yung element ng panloloko. Ikalawa, meron na po kayong pag-uusap at pinirmahan na agreement sa barangay. Pero hindi po niya 'yun sinunod and instead nagtago po siya. So doon pa lang po meron na pong bad faith. So kapag small claims po kasi yung i-file ninyo, mataas po yung posibilidad na hindi rin po siya magbabayad even if manalo po kayo do'n. Kasi kung meron po siyang intent na magbayad, doon pa lang po sa barangay dapat na-settle na po niya. And at the same time, kung estafa naman po yung i-file ninyo na kaso, baka po magbago po yung isip niya dahil criminal case po yun at makipag-settle po siya. Huwag niyo na pong problemahin yung bayad sa abogado dahil during trial, yung prosecutor po yung magiging abogado ninyo at wala po yung bayad. Pwede rin po kayong i-assist ng Public Attorney's Office sa pag-draft po ng complaint affidavit na ipapasa sa prosecutor's office. Ganda ng sagot ni attorney, Okay. Oliver, Yes, attorney. Miss Annie. Yes, yes. Alam mo, Miss Annie, 100% agree ako kay Attorney Noliver. Mukhang wala talagang balak magbayad nitong taong ito. And para matakot at mapilitang magbayad, kasuhan na po ninyo ng estafa criminal case para matakot na makulong. So, wag din po kayo matatakot sa wala kayong pera dahil sabi nga po ni Attorney Noliver, pwede po kayong pumunta sa Public Attorney's Office, tutulungan po nila kayo para po makapag-file kayo ng kaso.